Palaging hanapin ang mahalaga. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 2, verses 23 to 28, and I read it for you. One Sabbath, he was going through the cornfields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" And he said to them, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need of food? He entered the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of the presence, which it is not lawful for any but the priest to eat, and he gave some to his companions. Then he said to them, The Sabbath was made for humankind, and not humankind for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Palaging hanapin kung ano ang mahalaga. May mga bagay dito sa mundo na nagpapanggap ng mahalaga. Sila'y mga peke, nagbabalat kayo lamang upang ikaw ay lituhin kung ano nga ba ang iyong pipiliin. May mga pagpipili tayong ginagawa araw-araw ng ating buhay. Pero ang laging hamon sa atin ay ang piliin kung ano ang mahalaga. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin, hindi na huminto ang mga Pariseyo para siluin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong araw namang ito, napakinggan natin kung papaanong ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay namitas na mga butil, ngunit ito'y ginawa panahon at araw ng Sabat. Ipinagbabawal ang aktong ito. Kaya naman nagsalita ang mga Pariseyo na nagwikang, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" Bakit nila ginagawa ang isang bagay na labag sa araw ng Sabat? Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik sa lumang tipan, sa karanasan ni David at ng kanyang mga kasama, kung papaanong kinain nila ang tinapay ng presensya kahit sa araw ng Sabat. At nagwika ang Panginoon, "The Sabbath was made for humankind, and not humankind for the Sabbath." Nilikha ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Hindi ba't ginawa ang mga batas para sagipin ang buhay ng tao, para magkaroon ng kalayaan, para magkaroon ng kapayapaan? Sa mga panahon na kung saan naroon sa disgrasya o kaya naman sa punto ng kamatayan o kagutuman, tingnan po natin, tayo ba ay maaring maging mas maawain, mas maibigin? Kung may mga paraan na kung saan magagawa naman natin na ipamalas ang pagmamahal natin sa kapwa, hindi ba natin ito gagawin? O mananatili tayong maging bulag at magbigay na lamang ng sariling interpretasyon ng mga batas? Tingnan natin ang halimbawa at sundan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating binasang Ebanghelyo. Tingnan niya kung ano ang mahalagang gawin. Tayo nawa ay hindi maging bulag-bulagan sa pagsunod sa mga batas, bagkus ang Espiritu nawa ng batas ng pagmamahal ang palaging mamayani sa ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa matuto kaming mas maging maunawain, mas lalong maibigin, mas lalong pasensyoso, hindi lamang sa aming mga sarili, kung hindi maging sa aming kapwa. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.